Samantala, makakausap natin ngayon sa telepono si San Jose Occidental, Mindoro Mayor Romulo Festin. Magandang gabi po, Mayor Festin. Magandang gabi po sa inyo dyan, sa mga tagapakinig ninyo. Magandang gabi po. Opo, unang tanong po, kamusta po yung sitwasyon dyan kanina? Maaari nyo po bang ilarawan sa amin? Actually, ngayon pala nag-uumpisa ang kalakasan ng bagyo, no? Ngayon palang dumarating sa amin. At ito nga, nag-auga na mga puno dito. May kasamang ulan, ano po. At yan po ang mga ano dito. At pinatay na rin po ang aming kuryente dito. Wala na kaming kuryente sa ngayon dahil para maiwasan yung ano. Ngayon, yung may mga generator set, sila na lang po nagpapandar ng mga kanilang kuryente. So at this time, wala po talaga, brownout po kami, blackout kami dito sa aming bayan. Tuloy-tuloy. Hello po. Tuloy-tuloy po ba? Wala pong tigil ang ulan dyan sa inyong lugar? Ay, nag-umpisa na po kanina at ngayon talagang walang tigil hanggang ngayon. Opo. Nag-umpisa ng mga 5:30 to ano. Ito ay tuloy-tuloy naman po at malakas din ang hangin, nakasama ang malakas na hangin at yun nga, yung pag-ulan. At natatakot nga kami dito, mamaya-maya pong mga alauna, magkakaroon ng high tide dito, pero naabisuhan ko naman itong mga malapit sa ilog, sa katabing mga malapit sa coastal area. Naabisuhan na po namin lahat yan, pati na po yung mga sa bundok na may mga nag-erode na mga lupa dyan. So, yan po ay nagkaroon pa ng evacuation. Opo. Ano pong, Mayor, ano pong paghahandang ginawa natin para po sa paghagupit nitong bagyong Yolanda? Actually, naghanda na po kami ng mga naghanda kami ng para sa nagtumantya kami ng mga magiging ano namin, mga evacuation namin. Tinantya na po at nilagay na namin sa mga evacuation center. Pero yung iba nga kanina, mga hapon-hapon, medyo at saka kagabi pa po kami nag-uumpisa. Yung hapon-hapon na ito, medyo matitigas pa rin ang ulo ng iba. Pero maayos naman, kasama pa natin yung mga forces natin dito na nakikipag-dialogue sa mga tao na umalis na sila, lalo na yung mga may anak, may mga bata, no? So, reported namin na laban ng evacuation, nasa 4,000 po mahigit. Kamusta naman po yung sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa evacuation centers po? Alam niyo, sa matagal namin paghahanda dito, sinabi nga namin, katulad ng mga ina-announce ng ating Pangulong Noynoy, na pinipilit namin na magkaroon ng zero casualty. Yan po ang aming target, zero casualty, dahil talagang alam naman namin kami ang sentro. So, kanya pinaghanda at saka yung mga sa radio, through television, mga disseminations, lahat po at sa mga barangay captains, ilang beses namin tinatawag para po sa preparedness. So siguro, ang paghahanda po kumpleto naman kami, pero ang problema lang namin, baka kaposible kami ng pondo, pero yung at saka malaki ang problema namin dito sa island na alam namin dadaanan ng bagyo na ni Yolanda. Dito po yung aming isla na 11 barangays po ito, na kung saan ay malayo sa amin ito, sa kabilang sa tawid dagat po ito. So ito pong aming minamatyagan ng maigi para at kanilang kaayusan. So kanya madalas po kami nagbibigay ng mga pasabi dyan, mga anunsyo, mga pag-meeting. So sana po, yun nga, at mga instructions kung ano-ano. So may seminar po, training namin kapon, nagpa-seminar. Kami naman po medyo naka-prepared naman sa tingin ko, pati mga trucks namin dito, equipment, loader, payloader, bulldozer. Lahat po pinahanda na po namin itong mga vlogger na ito. Opo. So pati yung mga bangka namin, hindi na namin pinayagan na lumabas. At pinaahon na namin sa para hindi rin mapisala. Ano po. Ang nakakatakot dito itong aming crops, ngayon po lang nag-aanihan at kalukuyan itong mga palay namin. So yan po mga malaking problema namin dito at saka tinitignan namin yung mga building namin kung kakayanin yung lakas ng Yolanda na yan. Opo. So nakatabay po kami 24 hours. Opo. Mayor, nung kayo po ay nagpatupad ng pagpapalikas, meron po bang mga residente na nagmamatigas pa rin po? Meron din naman, meron. At titingnan daw muna nila at saka na sila. Pero yung nakakatuwa naman yung iba talagang presentado na nagpumunta na sa mga evacuation centers namin. At pero may mga gano'n. Pero yung iba talagang may matitigas na tabayanan daw muna. Pero sinabi namin na kayo hindi na namin kukunin dyan pagka ito hindi kayo sumakay dito sa mga bus na pinadala namin, trucks, whatever. So kung ano, kanya maganda naman po at
ngayon naman, may mga feedback na ito. Siguro, dumadami na rin yung nasa evacuation center sa amin, yung mga feedback ng mga mamamayan. At dito po, nakakatakot dito, yung mga low-lying areas nga namin, yung tabi ng coastal, saka sabi ko nga kanina, baka mamayang alauna, tumaas ang tubig, at pag salubong ito, tinitiyak ko, lulubog kami. Opo, Mayor, ano pong tulong ang pinagkakalob natin sa mga residenteng apektado nitong bagyo? Nag-prepare po kami ng mga relief goods, pati mga pang-ulam, lahat, pati panggatong. Yan pati na tubig. Yan po ang aming mga sa paghahanda, para na sa gano'n. Kasi naalala namin, paglaki ng tubig dito, hindi na pwede yung mga tubig sa bomba. Kaya nagpapapprepare din kami sa mga bombero ng tubig na i-deliver sa kanilang panghugas, pandinis sa mga evacuation center. Okay po. Maraming salamat po at magandang gabi, Mayor. Wala pong anuman at ako'y nananawagan din sa mga taga-Maynila na mga kababayan namin na nakikinig sa inyo na huminahon sila at pwede naman sila. Meron kami mga hotlines na pinamimigay naman namin sa lahat para kung ano man ang mga problema. Opo. So, okay at may libre po ditong tawag sa mga Globe at sa Smart. Yun po ang aming dito. Okay po. Maraming salamat. Muli si San Jose Occidental Mindoro Mayor Romulo Festin.